Hi guys! Ngayon, cooking time kasi walang pasok yung mga amo ko at saka yung alaga ko. Dalawang putahe yung lulutuin namin, isang karne kambing at isang RB or yung gabi. RB ang tawag sa kanila sa mga Pakistani. At itong mga ingredients na hiniwa ko ay para sa karneng kambing. At sobrang natuwa nga ako nitong chopper guys kasi sobrang dali lang niya. Hindi na ako mahirapan mag-chop-chop. Ayan, simpleng-simple lang yung gagawin ko. Sobrang mapadali yung trabaho ko kapag yan ang ginagamit ko guys. At galing pa yan sa Pakistan, bigay sa akin ng pamangkin ng amo ko. Habang busy ako dito, ayan din yung amo kong lalaki, busy, may kausap siya galing Pakistan. Natapos ko na na-chop-chop yung kamatis at saka onion, ngayon naman ay bawang at saka ginger. Dinuduro ko lang siya dito at ngayon ilalagay ko na siya dito sa kaldero. Habang ginagawa ko yan guys, ayan naman si Sir na ninigarilyo kaya utong-utong sa ta. Dito lang kasi yan siya maninigarilyo sa may kusina guys at saka sa may CR, pero kapag magsi-CR lang siya, doon siya maninigarilyo. Pero ngayon na may kausap siya, andito siya sa kusina. Hindi kasi siya naninigarilyo sa may sala o sa may kwarto. Madalas maninigarilyo siya sa labas ng bahay, pero ngayon na may kausap siya, maingay kasi sa labas kaya dito lang muna siya sa kusina. Sinumpong na naman ang katangahan, kahit anong pislit-pislit ko sa fire gun, hindi lumabas yung apoy kasi hindi pala naon yung gasol. Ayan, tuloy nahiya ako kasi nakita ako ni Sir. At ayan na, ready na yung sa karning kambing. Ngayon ay maghihiwa na naman ako ng mga lamas ng gulay na RB o gabi. Sobrang sarap nito guys, para siyang bisol or gabi na puti na gabi, basta masarap siya. At ito na yung karning kambing namin, galing pa sa freezer kaya ayan, ice pa, hindi pa na defrost. At ito yung gabi guys, tingnan niyo, para siyang gabi na puti, pero ang sarap niyan guys, sobrang labo na labo. At ganyan lang yung uri niya guys, sobrang liit at saka guys may kamahalan kasi galing pa yan sa Pakistan. Tapos na ako mag-chop-chop kaya sinabihan ko si Sir na maglagay ng spices. Ayan, charot lang. Kapag magluluto kami guys, sila talaga yung maglagay ng spices, si Sir or si Madam, kasi kapag ako guys, kulang-kulang yung anghang. Minsan kapag may ipapaluto sila na nasa trabaho sila, ako talaga yung maglagay ng spices. Damihan ko na lang paglagay ng chili powder, mas mabuti ng mas maanghang kaysa naman kulang. At ayan si Sir, hindi niya mabitawan yung cellphone niya kasi sobrang importante yung tawag. Kausap niya yung pamangkin niya na kailangan ng kidney transplant. At dito sinabihan ako ni Sir na ilagay na yung karning kambing sa kaldero, pero yung karning kambing hindi pa na defrost kaya hindi pa nalinis, meron pang mga green. Ayan, kinuha ko muna tong green pero sobrang lamig, hindi ko siya mahawakan guys kasi ice pa kasi yan. Hindi ko alam bakit may green tong karning kambing na to. At ayan, sinabi ko kay Sir mamaya na kapag ma-defrost, kaya sabi niya sige ako na lang ang magkuha. So, ayan ako nakahawak sa karning kambing kasi madulas ang karning kambing kaya kailangan siyang hawakan. At ayan, nakipagchika pa ako sa alaga ko kasi pumunta siya sa kusina, nagtanong siya kung anong putahe daw ang lulutuin namin. Nahihirapan na yung amo ko sa katutulingig. Kaya ayan, ni-loudspeaker na niya yung cellphone at patuloy na nililinis ang karning kambing. Kapag mga amo ko walang pasok at may tawag galing sa Pakistan, simula pagluto hanggang sa matapos yung niluto or maluto na yung niluluto, patuloy pa rin yung tawag. Lalo na't importante o problema yung pag-uusapan nila. Yung pamangkin kasi ni Sir, hindi nila namalaya na kidney failure na pala yun kasi nagsusuka lang siya palagi at sobrang sakit daw ng abdomen niya. Kahit walang laman yung tiyan niya, nagsusuka pa rin siya. At nung dinala na siya sa hospital, doon na nila nalalaman na kidney failure na pala at kailangan na siyang i-dialysis. At pagkalipas ng isang linggo, nagpa-check up na naman at sabi ng doktor na kailangan na talaga i-continue yung dialysis niya hanggang sa mapalitan yung kidney niya. Natapos ko na na-chop yung mga lamas ng gabi guys, kaya ngayon ang gabi na naman ang hihiwain ko. Laking pasasalamat ko sa amo kong lalaki kasi tinulungan ako kasi yung amo kong babae na frozen kasi yung shoulder niya kaya hindi niya ako matulungan sa kusina. Sobrang sakit daw ng shoulder niya guys sa may joint kaya hindi siya makagalaw-galaw. Masakit daw talaga kapag ma-frozen yung muscle guys kasi si Madam hindi siya makagalaw at alam nyo ba na sobrang tagal na yan, hindi pa kami nakapagbakasyon ng Pakistan, sumakit na yung shoulder niya, hanggang ngayon hindi pa rin nawawala guys. Minsan umiiyak siya kasi nahihirapan siya, lalo na't magpalit siya ng damit, mahihirapan talaga siya guys, masakit daw. Buntag o hapon ako na siyang haplasan ng painkiller pero hantod karon guys, wala pa yung gihapon siya na ayo. At ito na yung mga lamas ng ating gabi, hindi pa
siya nalagyan ng spices kasi hindi pa siya luto kasi hindi pa natuyo yung tubig. Ayan guys, nahalo na ang karning kambing kaya okay lang kaya para mo-absorb yung spices at ingredients niya sa loob ng karne. The way sa pagluto guys, grabe, ibang-iba yung pagluto natin at saka pagluto nila. Sa kanila walang amoy ng karning kambing kasi pinakuluan yung karning kambing bago siya niluluto kaya sobrang sarap niya guys. At ngayon huhugasan ko muna tong hugasin dito sa lababo guys kasi ayaw ko ng tambak na hugasin at pagkatapos gagawa ako ng pomegranate juice. Isa sa mga paborito kong juice ay ang pomegranate juice guys pero mas masarap siya kapag kakainin ko yung mga liso na yan. Grabe, sobrang paborito ko talaga yan. Sobrang tamis nito guys kahit hindi pa siya pula kaya ayan 2 piraso lang yung ginawa ko. Sa paggawa nito guys hindi mo muna siya lagyan ng tubig, yung pure lang talaga na liso tapos kapag ma-blend na siya saka mo na siya lagyan ng tubig. At pagkatapos i-strain siya guys kasi marami yung mga liso. Sakit sa lalamunan yun. Charot. Pero yung iba hindi na yan ini-strain pero kami ni-strain namin kasi ayaw ni madam ng mga liso-liso. Ang sarap niya guys, para siyang tuba. Char. At ayan, may sobra pang isang baso. At ito na yung gabi namin guys. Madali lang siyang maluto pero kailangan siya bantayan kasi madali siyang ma-stuck. Kaya yan, tingnan nyo, na-stuck siya guys kasi malapot kasi yan kaya madali siyang ma-stuck. Ayan na guys, luto na. Yan yung karne na goat. At ito yung RB or yung parang bisol. Yan na guys, luto na siya. Wow!